isla ng Busuanga at bayan ng Coron sa Palawan ay malapit sa akin dahil sa mga istoryang nagawa ko na rito. Kaya isang linggo matapos ang bagyong Yolanda, pumunta ako sa lugar para kamustahin ang mga nasalanta. Pero kung wala na silang itong mga gamit na ito, itong mga bangka na ito, paano sila mamumuhay, no? Tinira kayo? Opo, Nino? ni Miss Yolanda. Bali, nakakaraos din tayo dyan. Pati na ang mga dati ko nang kakilala. Hindi ka naman nadala ni Yolanda. Tumapa ka na. Glad to see you, ano? Matapos ang hagupit ni Yolanda, bumalik kami dito sa GMA Iloilo para humingi pa at kumuha ng mga additional relief goods. Pakay naming puntahan ang lugar na bihirang marating ng tulong. Susunod naming pupuntahan ang probinsya ng Capiz. Bukod sa mga pagkasira, pinoproblema din pala ang 3 giraffe na nawala matapos ang bagyo. Yung ating giraffe, meron pa kaming 3 ina-account ngayon. Tuloy-tuloy pa yung monitoring. May 21 giraffe sa park, pero 19 pa lang ang nakikita. Maaaring na-trauma raw ang mga giraffe dahil sa lakas ng bagyo. Takbo ng takbo sila dahil siguro sa hangin na kaiba na na-feel nila. Takbo ng takbo, pero hindi sila pupunta doon sa mga under the shades ng trees. Sa open talaga sila. So open sila. So, siguro open. alam nila na baka tamaan sila. Baka tamaan sila. Yun ang napansin ko sa sa mga giraffe. May mga tao doon. Kamusta? How are you? Okay? Pera sipa, Pera sipa. Okay na? Para may malaking... Ito medyo malala yung sugat niya doon sa dibdib. Nasa. Anda. Yun na yan. Meron pa ring sugat ang mga giraffe mula sa impeksyon. Ginamot ko na ito ng 2 beses noon, pero dahil wala pa ring regular na veterinaryo ang Kalawit hanggang sa ngayon, babalik at babalik ang sugat dahil nagkakahawahan ng mga giraffe. Nakausap ko rin si Pilo, na caretaker mismo ng mga giraffe. Sa pagkain talaga, hirap sila ngayon. Lalo pa kabali-bali yung mga kahoy. Dahil sa pagkasira ng koral ng mga giraffe kung saan kusa sana silang makakapasok para magamot, hindi ko mabibigyang lunas ang mga sugat. Kung pupwersahin kong habulin sila para bigyan ng gamot, maaari silang magwala at magdulot ng pinsala sa kanilang sarili at sa mga tao sa kanilang paligid. Mag-ikot tayo at tignan natin kung ano yung pwede natin makita. I-assess din natin yung lugar. Okay? Ito, pilay. Isa rin sa bagong panganak natin na zebra. Isang batang zebra rin daw ang may sakit. Two days before maglandfall si Yolanda, pinanganak siya. Because of the stress ng conditions, siguro may mga sugat din siya dito sa tiyan niya. Sabi nila, yung mga nakakita sa kanya na malapitan. Medyo mahina siya. Sinubukang hulihin ang zebra para gamutin. Pero dahil mukhang mahina na ang zebra, itinigil na lang muna namin ang paghuli dito.
Kung huhulihin naman natin manually, we will further stress both of them, especially the foal, yung baby, no? And will cause further damage kung further, baka maging malala yung kanyang sakit pa. At dahil isang linggo na noon matapos ang bagyo, wala pa rin nakukuhang tulong ang mga staff ng park. Ipinarating namin ang mga donasyong galing sa Maynila, pati na gamot para sa mga hayop. Dito. Sa mga kabayo, ito pwede niyong ihalo sa mga zebra sa pagkain nila. Nagbigay din ako ng rekomendasyon kung paano mas mapapabuti ang kalagayan ng mga hayop sa Kalawit. Pinakakailangan talaga, like yung sinabi mo, is maayos yung coral. Medicines na spray and para doon sa mga antibiotics and dewormers. Bukas na rin ang Kalawit Park para sa mga turista. I think it's very different from El Lido. I think it's a good place. Isa po sa kinabubuhay ng mga tao dito is yung tourism. Yes. Kaya kailangan talaga is napaka-importante po na bigyan halaga at pansin po na ito ng sana ng ating gobyerno. Matapos naming umalis sa Kalawit, isang magandang balita ang aming natanggap. Ang isa sa 3 nawawalang giraffe, kusa raw na bumalik. Sana ang 2 iba pa ay makarating rin papauwi. Patuloy ang ginagawa naming paghatid ng tulong sa isla ng Kalawit. Ang Barangay Panlaitan, sa lakas ng bagyo rito, kinayang patumbahin maski konkreto. So ito talaga yung bagyo. Hindi siya katindi, kaya niyang pabagsakin kahit yung mga konkretong bahay. Kahit yung mga bagong tayong bahay. Hindi ko in-expect na mabuwal yung simento. Yung expect ko na talaga yung hero lang. Tingin ko nung umaga, pati simento, buwal. Ano ba to? Bagong bili mo or Pina-renovate ko lang ito. Isa lang ang Kalawit at Panlaitan sa malalayong lugar sa Northern Palawan na bihirang maabot ng tulong. Kaya naman nagpasya kaming pumunta sa mga liblib na parte ng Coron para ihatid ang iba pang mga donasyon. 4 na oras na malubak na daan ang kailangan tahakin papunta ng Buena Vista. Pero meron mang pagkasira, hindi pa rin maikakaila ang ganda ng bayan. ito yung parte ng Coron na hindi natin masyado nakikita kasi mula sa airport sa Busuanga, diretso na tayo doon sa Coron. Pero kung mga ganitong pagkakataon na kailangan nating dayuhin, dito natin talaga truly ma-appreciate itong lugar. Maya-maya lang, dahil sa hirap ng daan, hindi na rin kinaya ng aming truck. Okay na, 1, 2. Okay, go, straight. Sa ganitong klaseng terrain, hindi talaga pwede yung van lang at ordinary mga sasakyan. Kinailangan pa natin talaga mag-hire ng ganitong klaseng sasakyan at ang class ng truck para madala unang-una yung ating mga relief goods. At pangalawa, dahil yung terrain na dadaanan natin hindi kayang daan mga ordinary sasakyan. Tingnan nyo, yung daan lubak-lubak at saka yung mga nakatumbang puno. Or will not expect na meron pa nakatira na
mga tao dito sa bandang ito, pero meron. Papalik ka na kuya! Baka pwede na natin bigyan. Baka pwedeng maibigay tayo sa kanila. Dito kay kuya, oh. Kamusta kayo? Tay, pasensyahan nyo na, konti lang to, pero at least makatulong sa inyo, makatawid gutom, ano? Ha? Pagpasensyahan nyo na, ingat kayo dyan. Sa barangay Buenavista, pinaguho ni Yolanda ang halos lahat ng bahay. Sa paanan nitong burol na to, itong barangay ng Buenavista, sinasabing 100% of families here na apektuhan nitong bagyong Yolanda. Pero guhuman ang mga pag-aari, pilit na bumabangon ang mga taga rito. After 3 hours of land trip, nandito na tayo sa barangay Buenavista. Siyempre po, malungkot. Kasi ngayon lang po namin naranasan yung ganitong bagyo. Nakamove na rin po kami. Tsaka salamat po sa mga tulong na dumarating po sa amin. Bye! Pero kilala ang Coron sa ganda nito. At pangunahing pamumuhay rito ang kita mula sa turismo. Kaya kakamustahin ko rin kung ano na nga ba ang nangyayari sa mga sikat na tanawin matapos ang bagyo. Sa ngayon, pilit nang binubuo ng mga taga-Coron at Busuanga ang kanilang mga nasirang pag-aari. Pero bilang turismo ang kanilang pangunahing pinagkukuhanan ng kabuhayan, sa mga bangka na nasira ng bagyo, magiging mas mahirap ang kanilang pagbangon. Alright, let's go! Maraming turista na raw ang nagkansela ng kanilang pagpunta sa Coron dahil sa bagyo. Pero kung maraming nasira sa Yolanda, may ilang bagay na di nito natinag. Isa ang Kayangan Lake sa pinakasikat na destinasyon dito na napuntahan ko rin noon. Okay, nandito, bagong dating tayo ngayon dito sa Kayangan Lake. Maaga pa. Dati-rati, kapag dating mo dito, madami ng bangka nakapila dito. Nag-aabang ng mga turista o kaya yung mga nagdala ng mga turista. Pero dahil sa karamihan sa mga bangka nasira ng Yolanda, halos tayo lang yung bangkang nandito ngayon eh. Pero bukas ang Kayangan Lake sa mga turista. Siguro hindi lang alam pa ng iba. Binagyo man, nananatili pa rin ang ganda ng Kayangan. So intact naman itong Kayangan Lake at hindi naman nasira ng bagyo itong mga daanan na ginawa para sa mga turista.
mananatiling matibay ang mga natural na struktura. At kung anuman ang nasira, kaya nitong buuin muli sa paglipas ng panahon. Sa ngayon, bukas na bukas muli ang Coron para sa turismo. We would encourage everyone to help rebuild Coron. So by visiting us here, continue their tours and visit Coron. Bumalik kami dito sa GMA Iloilo para humingi pa at kumuha ng mga additional relief goods. I think we need around 20 sacks pa bukod doon sa makukuha namin sa Rojas City na pinadala ng GMA Manila. Alas 9:36 mga kapuso, mayari kita sa bisita sa programa nga Born to be Wild. Pumunta kami dito sa mga isla ng Concepcion and nung nagbibigay kami ng mga relief goods, napansin ko yung mga tao doon namamagay yung paa and pipilay-pilay sila. They need immediate medical attention kasi natatakot ako na baka lumala yung infection nila. So nananawagan ako sa mga local doctors dito kung may mga association sila. If they want to do a medical mission. So ayan nakapanawagan na tayo. Inumpisa namin ang biyahe papuntang Capiz. This is the first town in Capiz sa Cumaraw. I can't help but notice yung mga kabundukan nila kalbo na, Talagang mas matindi ang hagupit ng bagyo dito dahil 95% halos ang damage to property. Maging ang aming cameraman na si Vince, nasalanta rin ng bagyo ang pamilya. Sabi niya sa akin, wala na raw natira sa kanilang bahay ngayon. Una naming nadaanan ang kanilang simbahan. Yung simbahan namin, dito ako naging sakristan dati, Dok. Nandito ka. Nakita mo na yung nangyari sa lugar na. Ngayon pa lang, Dok. Itong simbahan na ito is very ancient na. Gawa din siya sa mga corals, At ganitong materialis din yung sa Bohol na nasira. Pero dito, kahit hindi lindo lang tumama, isang super typhoon naman ang tumama and kita mo, yung bubong halos wala na. Hinanap namin ang wasak na bahay ni Vince. Kamusta kayo? Kamusta? Kamusta po kayo dito? Talagang ganun. Wala kang magawa. Grabe yung Saan ba yung bahay ni Vince dito? Ha? Wala na. Dito yung kwarto ko, Dok, Nung nag-aaral ako sa high school, Dok, dito yung kwarto ko, Dok, Ayan yung puso namin, Dok, Yun, yung may kulay blue. Ayan yung puso namin, Dok. Yan kami kumukuha ng tubig. Dito yung sala namin, Dok. Napakadelikado pala ng tinitira nyo. Tabing ilog. Ito yung Panay River, Approximately around 25 feet ang inakyat ng tubig. Hanggang dito daw yung taas ng tubig, sa kawayan na ito, ganito kataas ang tubig, Pero karamihan ng nagsira dito sa mga bahay ay yung malakas na ragasan ng hangin. Mabuti na lang at nakalikas ang mga kamag-anak ni Vince bago tumaas ang tubig. Pero ayon sa datos, sa bayan ng Dao, 2 ang nasawi dahil sa bagyo. Okay lang yan. Ayos lang. Tara. Okay lang yan. At least safe naman yung mga kamag-anak mo dito. Pupunta pa kami sa Caro. Maraming salamat sa iyo,
Rojas City, dinaanan namin ang iba pang relief goods mula sa Maynila. Ito ang mga donasyon na inihanda ng mga born volunteer. Next destination natin is Puente Vedra. Oh, ito na, no? Dumating na yung ating bangka. Sige, pasa-pasa na lang. Pasa-pasa. Okay. So, Mahirap maabot ang tulong ng ilang parte ng Capiz dahil maraming malilit na isla na kailangang pang tawirin gamit ang bangka. Gaya sa bayan ng Pontevedra, ang Isla Manapaw ang pakay namin ngayon. Pero mukhang hindi kami basta-basta makakarating dito. Tingnan natin, no? Tira yung mga paligid ng river. And yung good, dati mag-good yan eh. Diyan tayo naghahanap ng ibig. Pero yung mga tira ng ibig na sira na. Hinanap namin ang sinasabing mga patay na ibon. Ayun pa, oh. Grabe. May isa pang patay na ibon doon na nakakabit siya dito sa branch na ito. Yun, isa pa. ang goal natin, umabot tayo dun sa Manapaw, which is an island like Sombrero, yung mga pinunta natin dun sa Iloilo, sa Concepcion. Ang problema, low tide na ngayon dahil sa siltation ng mga lupa, hindi makakatawid tong bangka natin, which dala natin mga relief goods. Alas 8 raw ng gabi ang high tide at makakaraan na ang aming bangka papunta sa isla. Dito muna kami sa barangay Bantique maghihintay. Sa barangay na ito pa lang, makikita na ang bagsik ni Yolanda na tumama sa kanilang bayan. Alas 8 na at kailangan na naming puntahan ang Islang Manapaw bago pa kami ulit abutan ng low tide. Finally, natatanaw na natin yung isla ng Manapaw. And ang tanging nakikita ko lang dito yung mga siga. Gaya sa ibang lugar na sinalanta ni Yolanda, aabutin pa raw ng ilang buwan bago mabalik ang kuryente sa mga lugar na ito. Sira-sira daw yung mga bahay nila at dito sila lahat nakatira. Kahit gabi, dama pa rin ang pinsalang dulot ng bagyong Yolanda. Bukod dito sa mga naninirahan dito sa eskwelahan, meron pa ba mga ibang tao banda? Oo, meron. Dami doon. Nagsibalikan din yung iba. Gawa na ng barong-barong. Higit sa 200 pamilya ang nakatira sa isla. Lahat daw sila nasira ang mga bahay. At ang bundok sa isla ang kanilang tinakbuhan. Kasi si nanay, medyo hirap na siya maglakad. So, sa kasagsagan ng bagyo, talagang montik na raw siya mamatay. Ano itsura nyo? Halimbawa kayo, no? Nasa taas kayo ng bundok. Nakaupo yung Sige, gawin nyo. mga bata. Sa ganyan, no? Anong itsura nyo? Ganyan na kami, oh. Ganyan na ho. Walang takip. Walang takip na... Ganyan lang kayo. Ini-imagine ko pa lang kinikilabutan na ako dahil nga tumataas yung tubig dito, umabot daw hanggang dibdib. Kanya-kanya silang diskarte umakyat ng bundok. The higher the elevation is, mas malakas yung hangin. Parang na-imagine ko na yung isang hill na yan, punong-puno ng mga tao. And dahil pamilya sila, they're trying to protect their children. So kumpul-kumpul sila without any protection. Ganon yung mga dinanas ng mga kasama na dito sa islang ito, no?
marami palang kalalakihan dito na nagkatrangkaso pagkatapos ng bagyo. Ikaw yung pinaka parang nagsasagip sa pamilya mo. Pabalik-balik ka ba para isagip yung parang bayani siya, no? And this caused his health to get sick and deteriorate. Kinakailangan naming bumalik sa bayan bago kami abutan ng low tide sa isla. Kinabukasan, pinuntahan ko naman ang isang lugar na sinasabi sa akin na maraming namatay na ibon dahil sa bagyong Yolanda. Baho nga, oh. May patay. So itong lugar na ito mukhang forest ito, pero sa lakas ng hangin nasira na yung mga puno dito, no? So this must be their sanctuary. Hinanap namin ang sinasabing mga patay na ibon. Ito, no? Pinaspatan na tayo. It looks like a egret, ano? Patay. Ito mga ibon na ito, they're usually matibay, ano? Matibay ito sa mga ganitong klaseng bad weather. Pero itong Typhoon Yolanda is extraordinary, ano? Sobrang lakas. Pati mga ganitong klaseng ibon ay namamatay. So sobrang lakas siguro ng hangin, pati yung waterproofing ng feathers nahugasan. And sa sobrang ginaw nila, namatay na sila, no? Nabubulok na. Pero kita mo yung mga na-expose sa sa araw natutuyo, pero dito sa ilalim ng pakpak niya, medyo sariwa pa, oh. At isa-isa na siyang kinakain ng langgam. Di mo yung paa niya, halos hindi pa masyadong nadi-dehydrate. So this means na mga ilang araw pa lang ito namamatay. Siguro less than a week, no? This is going to be the one that's going to protect them from the bad weather. Dahil sa sobrang lakas ng hangin, walang nagawa itong mangrove na ito. Ayun pa, oh. Grabe. May isa pang patay na ibon doon na nakakabit siya dito sa branch na ito. Yun, isa pa. There's one there, doon sa may bandang baba. Dahil sa lakas ng hangin, tumumba ang mga punong sinisulungan sana ng mga ibon na ito. At dahil walang masilungan, nabasa sila ng ulan. Maaring dahil dito, nawala ang kanilang natural oil na protection nila sa masamang panahon. At sa lakas ng hanging dala ni Yolanda, hindi na sila nakalipad kaya nilamig at namatay ang mga ibon sa hypothermia. This is the first time na nakita natin actual na namatay itong mga wild birds rito. Sa paghagupit ng Super Typhoon Yolanda, maraming buhay ang nasawi. Mga kabuhayan na nasira at mga nawasak na tahanan ng tao. At maging mga buhay ilang. Para sa mga tao, aabutin daw ng ilang buwan hanggang 1 taon bago makabangon muli. Pero sa mga buhay ilang, ang mga natumbang puno at nasirang kagubatan, bibilang ng maraming taon bago matirahan muli. Kung tutuusin, ang mga kalamidad ay puwersa ng kalikasan na sumisira. Pero siya ring nagbuo ng mga bundok, isla at iba pang tanawing maganda para sa atin. At marahas man kung minsan, mas maraming araw na ito ay marahan. Laging nagbibigay at pinagkukunan din ng biyaya para muli tayo makabangon at mabuhay. Ako si Doc Nielsen Donato.
Ako si Doc Fritz Resio. Born to be Wild. Tignan natin ang ilang tips para maging environment friendly ang ating Pasko. Maraming paraan kung paano natin maiiwasan ang pag-aaksaya ng ibang mga bagay at mga pagkain ngayong Pasko. Magbibigay tayo ng tips para mabawasan ang pag-aaksaya nito. Abangan yan sa susunod na Born to be Wild. Ano yata tayo? Ha? Dalawa ata tayo. Dalawa ba tayo? Sa Born to be Wild.